ang kausap ni Apostle John is the believer in Christ. Okay? Believe not every spirit. Now, the word spirit is something na natutunan ninyo, something na pinaniniwalaan ninyo. Let's say, for example, the spirit of timidity, the spirit of fear na tinatawag. So ngayon, lahat ng bagay na pinaniniwalaan, natutunan, ang tawag dyan, spirit. So sabi niyan, do not believe every spirit, but try every spirit whether they are of God. Nagigets? So sa Diyos pa itong nararamdaman ko, sa Diyos pa itong naiisip ko. And then sabi dyan, because many false prophets are gone out into the world. Maraming influences ang pwede nating makuha kung hindi natin inaalam, kung hindi natin kinikilala, una, yung Diyos na nagligtas sa atin. Pangalawa, ang kanyang salita na siyang ibinigay sa atin upang magkaroon tayo ng magandang panuntunan sa buhay. Amen? Kaya maraming mananampalataya, they are defeated in their Christian lives because first, they don't know God. And second, they don't know His Word. Oh, let's jump in verse 4. Sabi sa verse 4, ganito. Ye are of God. Okay? Little children. Ano sabi ni Apostle John? Tandaan nyo ha, nasa Diyos na kayo. Okay? And then ano kasunod? And have overcome them. Napagtagumpayan nyo na. Bakit nga naman hindi? Kasi naligtas tayo mula sa kamatayan, mula sa kadiliman, patungong kagilagilalas na kaliwanagan. Mula sa kamatayan, patungong pagkabuhay. Ang pinoproblema ng lahat ng tao ay kung paano sila mabubuhay sa mundong ito and eventually mamamatay din sila. Kaya nga sabi dito, so you are an overcomer. Therefore, ang sabi diyan, because greater is He that is in you. Ano man ang kinakaharap mo, tandaan mo to ha, mas higit yung nasa sa iyo, kesa ano dyan? Than he, which is the devil, which is Satan, than he that is in the world. So pag mananampalataya na kayo, hindi na kayo kayang i-overcome ng any spirit. Tandaan niyo yan. Kaya nga hindi na kayo pwedeng kulamin, hindi na kayo madidemon possess, hindi na. Bakit? Hawak ka na ng Lord. Amen? Kung bakit ko sinasabi to, baka yung iba hindi nyo pa rin din alam. Okay? So, hindi na kayo pwedeng kulamin. Bakit? Meron nang nakabalot sa inyo, which is the blood of the Lord Jesus Christ. Okay? Yun ang kagandahan nun. Kaya, anong gagawin natin? Magtatapat tayo sa Panginoon. Ang tanging magagawa ng diablo, hindi kayo kayang i-demon possess, but the devil can oppress. Demon oppress, guguluhin kanya. Paano kanya guguluhin? Ilalayo kanya sa kanyang salita. Paano kanya guguluhin? Gagawin kang tamad sa prayer. Ganun ang gagawin ng diablo. Because the devil knows the moment that you are connected to God, na malapit ka sa Diyos, meron kang kapangyarihan. Higit sa ano pa mang bagay dito sa mundong ibabaw. So, kailangan natin tandaan yan. Okay? Kaya nga, ulitin natin ha, greater is He that is in you than he that is in the world. Kaya ano pa, hindi dapat tayong mainggit. Kasi sabi sa verse 5, ganito, tuloy natin. They are of the world. So kung nagtatagumpay sila, natural, dito sila sa mundo eh. Kaya nga yung desire natin, it is not of the world. Kung ano yung ginugusto ng sanlibutan, tandaan niyo to ha, hindi na yan yung hanap natin. Bakit? Binago ka na ng Panginoon. Therefore, speak they of the world, and the world heareth them. Tayo hindi eh. We are not, anong tawag dito? We are not pleasers of men anymore, but rather, we should be pleasers of God. Dapat, ngayon, hindi na pinapasaya yung iba, hindi na pinakikinggan yung iba, hindi na sinusunod yung iba. Sapagkat ngayon, sa Panginoon ka na, siya na lang ang susundin mo. Amen po ba yun? So ngayong gabing ito, hindi tayo magpapakatagal. Okay lang, kasi nga, it's a prayer meeting. Mahaba yung prayer. So I hope and I pray na sana talagang ini-enjoy ninyo ang bawat pagdulog natin sa Panginoon. Amen? Amen po ba yun? Kanina nakikita ko that majority ng mga groups, before they pray,
nag-uusap muna sila. And after mag-pray, nag-uusap pa rin sila. So, hindi na pagtataka, humahaba tayo. Okay? Again, hindi ko sinasabing masama yan. In fact, that is good. Kaya sabi ko nga, maiksing-maiksi lamang po yung pag-aaralan po natin. So, ang title po ng message po natin for today is The Measure of a Christian Conversation. The Measure of a Christian Conversation. So, our text ay matatagpuan in Colossians chapter 4, reading from verse 1 hanggang verse 6. So, may request everyone? Ayan, automatic tayo dito. Okay? Colossians chapter 4, reading from verse 1 hanggang verse 6. Babasahin ko na lamang po at sundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito ang ating matutunghayan. Masters, give unto your servants that which is just and equal, knowing that ye also have a master in heaven. So Paul is giving instruction sa church, okay? Not necessarily para sa Colossae ito. Okay? Kumbaga, ito'y address sa mga churches. Okay? So, isa dyan na kinakailangan magkaroon ng mabuting testimony. Hindi lang sinasabi ito sa mga nagtatrabaho lang, even the business owners, even, alam mo yan, every employer, so dapat kinakikitaan ng magandang example. Verse 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Okay? Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. So sinasabi niya, panalangin niyo din kami. Dapat maging mapagpasalamat kayo. Especially kami, pag-pray niyo. Lalo na, nasa ministry kami ng preaching. Sa ganon, maging tama ang aming sasabihin. Tuloy po natin. Verse 5, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. So ano kayong ibig sabihin yan? Okay, so it speaks about relationship, not just only to the Christian, but also to those na wala pa sa pananampalataya. For what purpose? Good testimony. So a good testimony somehow can give light, makapagbigay ng liwanag sa mga hindi pa nakakakilala kasi kayo yung buhay na patotoo, na totoo ang salita ng Diyos kasi nakita sa inyong pagbabago. Verse 6, sabi dito ganito, let your speech be always with grace. Actually, ito yung pinaka-sentro ng ating pag-aaralan. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkabasa po ng iyong banal na salita. Panginoon, humingi po kami ng paglilinis sapagkat alam po namin na anuman ang kinikilala po namin kabutihan, kung ito man po ay galing sa sarili po namin kalakasan, ito po ay dungis sa inyong harapan, kundi ang katanggap-tanggap lamang po na kabanalan ay na meron po kami ay nanggaling sa Panginoong Hesus na nagbigay ng kanyang buhay at isa ang aming kikilalanin bilang katunayan na kami, Panginoon, naging malinis sa harapan po ninyo sa pamamagitan po niya. Panginoon, hiningi ko po na sa amin pong pamumuhay bilang isang mananampalataya ay magkaroon po kami ng kasipagan, ng kasigasigan sa pakikinig at sa pagsasabuhay ng iyong banal na salita. Panginoon, tulungan niyo po kami na magpakababa, na hindi po namin tignan ang anumang bagay na meron po kami. Hindi po yung tagal, hindi po yung yaman, hindi po yung talino, hindi po yung mga ministry na hawak po namin, kundi kilalanin po namin na kami wala kung wala po kayo sa buhay po namin. Kaya minsan pa, Ama, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. The measure of a Christian conversation. Now, kung susukatin, or sabihin na natin kung bibigyan ng grado, okay, ang ating pamumuhay, lalo-lalo na sa area ng pananalita, tanong, papasa ba tayo o hindi? Kung susukatin ang pamumuhay natin bilang isang mananampalataya, lalo-lalo na sa area ng pananalita, pasado ba tayo o bagsak? Ang sabi po ng salita ng Diyos in Matthew chapter 12, verse 36, ganito po ang ating matutunghayan. Sabi diyan ganito, but I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof
in the day of judgment. You see, mananagot tayo sa Diyos sa bawat mga salita. Kasi the word dyan is idle. Kita na ba? Matthew chapter 12, verse 36. Okay? Lagay mo nga sa Tagalog. Matthew chapter 12, verse 36. Sabi dyan ganito. Tandaan niyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng bawat tao ang walang kabuluhang salitang sinabi niya. Hindi ko sinabi ditong madumi, hindi ko sinabi ditong bastos, kundi ang sabi dyan, mga walang kwentang bagay. Even if hindi siya mura, kundi kapag walang kabuluhan, ipagbibigay natin sulit sa Diyos. Pero bakit? Hindi napansin? Bakit napakalala o napakatindi ng ganitong panuntunan na specifically coming from the Lord Jesus? Kasi tandaan po natin, nung naging mananampalataya po tayo, tandaan niyo po ito binago na ng Panginoon ang lahat sa atin. So meaning to say, the word we speak, okay, the works we do should reflect the God we worship. So ang bawat salita na ating sinasabi, nagpapakita or nagpapakilala kung sino yung Diyos ating pong pinaglilingkuran. So, kung ang ating mga bibig, okay, yung ating mga dila, sabi nga ng Book of James, ay hindi ho nakakalugod sa harapan ng Panginoon, sinong pinaglilingkuran po natin? Okay? Kasi napakalaga po nito, mga kapatid. It is the time in our church na nakaka-bless sapagkat marami nang binabago ang Panginoon. And that is one of the blessings na dapat po natin pagpasalamat. Tama po ba? If we want to give praise and glory to God in area of speaking, isa na po yun na pinakamaganda sa lahat. Ano yun? Maging mapagpasalamat. Maging mapagpasalamat. Hindi ko sinasabi ito na para bang pambalance lang doon sa mga masasama nating sinasabi. In fact, dapat tinatanggal nga yan eh. Pero at least para kahit paano ma-practice po natin, hindi lamang sa isip, kundi verbally, you talk to God, verbally, you talk to other believers about the goodness of God. Amen? Kasi nakakalungkot sa panahon po natin ngayon, wala na kayong maririnig pa na, alam yan, na pwedeng makapag-trigger ng gratitude sa buhay ng mananampalataya, kundi kapwa din mananampalataya na nakakaunawa ng kalooban ng Diyos at ng pamantayan ng Diyos. So, kung hindi tayo mapagpasalamat, delikado ho yan. Amen? Delikado po yan. Ito pa ang sabi dito. If we are careful, kung tayo po'y nag-iingat, di ba binasa po natin kanina sa 1 John, right? So kung hindi po tayo mag-iingat sa ating pong paglakad, sa ating pong pamumuhay, madali ho tayong mahawa. So the word is influence. Okay? The word is influence. So ang sabi dito, tingnan nga natin, in James chapter 1, okay, verse 26. James chapter 1, verse 26. Tingnan natin. If any man among you seem to be religious, the word religious itself, hindi naman masama yan. Galing kasi yan sa dalawang salita. The word rele and gare. Okay? Rele means again. Okay? Gare means to connect. Okay? Ibig sabihin, muling i-connecta. Ganun dapat yung purpose. Kaso nga lang, medyo pangit ang connotation yung word na religion, lalo na sa ating mga Baptist. Di ba? Lagi natin sinasabi, hindi religion, kundi relationship. But actually, hindi naman pangit yung salitang religion. But if you have a true religion, sabi ni James, and bridle not his tongue, so meaning yung speech, Kristiyano ka, pero the way ka magsalita, parang hindi ka Kristiyano, okay? Anong sabi dyan? But deceiveth his own heart, this man's religion. Anong sabi dyan? Vain, walang kwenta. The faith that you have, kung paano ako magsalita, wala siyang kabuluhan. Bakit? Walang pagbabago eh. Amen? Walang pagbabago. So dito mga kapatid, ano po yung mga bagay na dapat po nating makita? Okay? Ano po yung mga bagay na dapat po nating tandaan? Okay? Ano yung dapat nating matandaan? Number 1, our conversation
should base on our connection. Okay? Our conversation should base on the connection. Anong ibig sabihin yan? Parang sinabi na kanina to makikilala ka na tunay o hindi, base saan? Sa iyong pananalita. May papakita nito sa pamamagitan ng pananalita kung kanino ka talaga nakakonect. If your conversation is good, it shows that you're godly. Pero kung ang pananalita natin ay kakaiba, meaning to say, hindi lang yung words kasi ng pagmumure. It also, it has an impact even to the words na hindi nakakatulong to edify, hindi nakakatulong to glorify God. Pag sinabi nating edify kasi, nakakatulong saan? Sa paglago ng ating kapwa mananampalataya. Nakakatulong din ito sa mananampalataya para mapatunayan na ang ating pananalita ay nag-glorify kay God. Ano sabi ng Romans chapter 12 verse 1? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Kasama ba yung tongue? Yes, the whole, kompleto. That ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Even though may magaling magtago, tandaan nyo, naglilingkod tayo sa Diyos Amen? God knows our hearts. Amen? Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. Sabi dito in verse 34 ng chapter 12 ng Matthew, tingnan nga natin. Matthew chapter 12 verse 32. 34. Okay? Doon sa may bandang hulihan. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? Okay? Kasi, kausap dito ng Lord ang mga Pharisees. So, hindi sila naniniwala sa Kanya. And instead naman ng palataya sila or maniwala sa sinasabi ni Jesus, they're speaking a lot of evil things. Okay? Mga pangit, mga masasamang bagay. Kanino? Kay Lord. Okay? So, ano ang sabi ngayon dyan? For out of the abundance of the heart, ano sabi dyan? The mouth speaks. Imposible na may lumalabas daw na maganda kung pangit ang nasa puso. Don't get it wrong, ha? Sabi ko kanina, may magaling magtago Pero yung talagang natural, alam mo yun, kahit hindi mo pa nasasabi, nasa isip mo pa lang, ano pinagmulan yan? Kung ano yung connection mo sa Lord. Tandaan nyo, kumukonekta sa atin sa Panginoon, yung puso po natin. Amen? Amen po ba? Siyempre, naunawaan natin na ating isip. Kaya nga, ang Diyos natutuwa siya sa puso ni King David. He is connected to God. Amen? So, dito sa pagkakataong ito, sabi dyan, ang ganda. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, malalaman mo, kung ikaw mananampalataya, kung talagang sa Diyos ka o hindi ka sa Diyos. Saan? Yung connection natin sa Panginoon. Our conversation should be based on our connection. Okay? Ang tanong, kanino tayo nakakonect? Ano yung ibig sabihin nito, mga kapatid? Ano yung ibig sabihin ng preaching na ito? Kinakailangan natin check natin sarili. Hindi ibig sabihin na nandito kayo, para bang automatic godly na kayo. Hindi po. Hindi. Because we need to work out our salvation. Kasi naman baka mamaya, sa sobrang lakas na ng influence sa labas, nakokopya na natin. Pwede ba yon? Palagay nyo. Is it possible? Let us check. 1 Corinthians chapter 15, verse 53. 1 Corinthians chapter 15, verse 53. Sabi dito, ganito. 15:52, sorry. 15:52. Okay? Dapat ganon. 1 Corinthians Okay? So, check muna natin, ha?
Tama naman. 1 Corinthians 15:53. Patingin nga ulit. 1 Corinthians 15:53. Bakit gano'n? Sabi kasi dito, ganito. Be not deceived. Evil communication corrupts good manners. 1 Corinthians 15:33 pala. Sorry. 1 Corinthians 15:33. Yan. Huwag kayong padaya. Okay? Ang sabi dyan, evil communications. The word communication there, meaning influence, barkada. Pero bakit communication ang gamit dyan? Kasi nga, when you talk to these people, to this bad influence, anong nangyayari po dyan? Nagiging pangit ang ating conversation also. So, God is reminding us. Tignan natin kung ano yung nakaka-influence sa atin. Maybe hindi ito tao. Maybe yung sinesearch natin sa Facebook. O di naman kaya yung pinapakinggan nating music. O di naman kaya yung pinapanood natin sa TV. Kumbaga, the devil is so wise that even entertainment, ginagamit siya ng kaaway eh. Okay? Dumating sa punto na maraming tao ang nagagalit kay Vice Ganda. Okay? Lalo na yung mga panahon na, ewan ko kung idol niyo siya. But I tell you, kung tunay ka mananampalataya, hindi mo dapat iniidolo, una, yung kanyang katauhan, sapagkat, syempre, una sa lahat, di naman siya mananampalataya eh. Kung bakit ito sinasabi to, marami kasing mananampalataya, kumbaga parang ang tingin nila sa entertainment, harmless. But actually, that is opposite. It is very harmful. Lalo na kapag dinadaan mo lang sa tawa-tawa, dumating sa punto na para bang marami magulang ang nagagalit. Kasi nga, the way he uses comedy, para bang, it's an insult. Naalala niyo, para bang, lalabas ako. Lalabas ka? Ay, hindi, papasok ako. Naalala niyo ganung comedy niya? Marami nagalit during that time. Okay? Maybe the Lord is speaking to us. Let us check. Kasi hindi yan nararapat sa isang Christian fellowship. Mga kapatid, when we talk about conversation, it should be godly. Not worldly. Kasi nga, di ba, nung nakakilala tayo sa Panginoon, our walk, okay, from worldly pursuit, naging godly na siya. Hindi pwede na mamimili ka lang. Di ba? Kung para sa Diyos ang ating paglakad, pipiliin natin ang ating mga salita na makapagbibigay ng encouragement sa mananampalataya and nakapagbibigay ng glory sa Panginoon po natin. Amen? Ngayon, kung idadagdag natin yung conversation sa mga di mananampalataya, it brings salvation to them. Nakakalungkot kung bakit maraming tao ay nilang maging mananampalataya. Kasi kapag nakikita nila ang Kristiyano, sasabihin nila, yan naman eh. Ba't ako tatanggap kay Lord kung ang pananalita mo ay kamukha din ng sa akin? Nagigets? Ganun ang dilema ng mananampalataya. Ba't ako magiging Christian? Yung pinapakinggan mo music, pinapakinggan ko din. Bakit ako magiging Christian? Yung suot mong damit, suot ko rin namang damit. Bakit ako magiging Christian? Yung pina-follow mo sa FB, kagaya din ang pina-follow ko. I'm good. Nagigets? So it is very difficult for believers na makapag-influence somehow. Bagaman hindi tayo nagiging, alam mo yun, pinaka-source kung bakit sila nagiging mananampalataya kasi nagiging instrumental lang tayo. But sadly, on the negative side, kung bakit hindi sila nagiging mananampalataya, it's all on us. Tayo. Wala ka na ibang dadahilan. Tayo talaga. Our conversation should base on our connection. But the question is, which connection? Diba? Kasi lilitaw at lalabas ang totoo. Tingnan nga natin to. Let us check James chapter 4, verse 4. Sabi dito, ganito. Okay? Ye adulterers and adulteresses. Take note ha, ang kausap dito ni James, hindi unbeliever.
ang kausap dito ni James, mga Kristiyano. But take note of the words na ginamit niya. Bakit niya sasabihin ang Kristiyano na adulterers and adulteresses? The word adulterers, meron kang karelasyon, pero meron kang nagiging ibang karelasyon. Kumbaga, in a way, sinasabi ngayon ni James, Kristiyano ka na, ba't namumuhay ka na parang, alam mo yun, okay ka pa rin sa sanlibutan? Hindi magandang relasyon yan. So ngayon, ang sabi niya, know ye not that the friendship of the world is enmity with God. Kasi parang, dahil nandito tayo sa mundo, pati ang mundo, in-embrace na natin. Even though we are in the world, we are not of this world. Uy, nakikinig ba? Mga kapatid, dumadaan lang tayo dito. Kaya kapag hindi ka dumadalo ng gathering, hindi ka napapaalalahanan eh. Kaya kita nyo, kapag naging mananampalataya ka na, and you fully embrace what Christianity is, yung walk natin sa Panginoon, oo, makakaranas ka ng kawalan. Pero, hindi ka na-irritable. Kasi naaalala mo na, iniligtas na nga pala ako ng Panginoon mula sa kamatayan. Ano ba naman yung pangangailangan namin? Ano ba naman yung pera? Ano ba naman yung bigas? Now, if the Lord so happen na hindi man yan ibigay, meron dahilan ng Panginoon. Kung sakaling kunin ka man ngayong oras na yan, sigurado naman po ang ating pupuntahan. Dahil kailanman ang Diyos, hindi siya sinungaling sa kanyang pangako. It's not about you. Lagi natin sinasabi yan. Kasi minsan, ang pagiging mananampalataya natin, meron na tayo mga, finished scenario sa utak natin. Pag naglingkod ka, be-bless ka ng Lord, ganito ang mangyayari, etc., etc. Hindi ganun ang pagiging mananampalataya eh. Kaya nga, we walk by faith and not by sight. Kasi nagtitiwala tayo sa magagawa niya. Hindi dun sa make scenario sa utak mo na yun ang hindi ko ganun eh. Okay? Hindi ganun. Ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Yan ang pinakamahirap sa lahat eh. I remember Peter, nung challenge siya ni Lord na umalis ka sa bangka mo. Okay? Go out of your comfort zone. Kasi kung hindi niya gagawin yon, paano siya makakasunod sa Panginoon? So ano ginawa niya? Umalis siya sa bangka, he walked not just a normal walk, he walked a walk of faith. Sige nga, sinong baliw ang maglalakad sa tubig? That's very unnatural. Pero hindi niya nagawa yun ng dahil sa Kanya. Nagawa niya yan ng dahil sa Panginoon. Imposible yung ngumiti kapag wala kang pera. Totoo ho yun. Pero magagawa mo yan pag ang focus mo nasa Panginoon lang. Kapag hindi mo nagagawa, tanongin mo yung sarili mo, nakafocus ka ba sa Panginoon? Diba? Nakafocus ka sa Panginoon. Sabi kasi diyan ganito, the friendship of the world is enmity with God. Pakikipag-away. Ayaw na ng Diyos. Bakit ba galit na galit ang God sa mundong ito? Take note yung term na world po dyan, just to be clear, hindi ho yung word na cosmos. Okay, not the earth. Kundi tinutukoy na earth dyan, okay, world is the worldly system. Yung sistema na naging corrupted, naging depraved, nang dahil saan? Sa kasalanan. Naniniwala ho ba kayo na masyado ng magulo, depraved ang mundong ito? Ba? Kung hindi ka naniniwala na depraved ang mundong ito, ewan ko ano problema sa iyo. Tama? Yeah. Kaya, dapat maalam tayo salita ng Panginoon kasi nga ang mundo, it's very, very crooked. Depraved. Bata pa nga lang, alam naman natin na, natuturuan na sila ng mali. Nagiging tama, ang tama, nagiging mali. Amen? May darating na maniningil ng kuryente. Okay? Siyempre, takot tayo dyan. Sabi nung nanay, okay, anak, sabihan mo, ala ko. Sabi ng bata, doon sa magkukuryente, sabi na po, mako, alaya po. Palagay nyo,
ano ang iisipin ng batang ito paglaki niya? Na okay lang magsinungaling, alam mo yun, para at least maging safe, di ba? Ganun kasama ang mundo. So ang sabi ng Lord, maging separated kayo, maging banal kayo, maging holy kayo. Amen? Kasi nakakalungkot mga kapatid, hindi na nadidistinguish ng mananampalataya, alam mo yun, kung ano yung, dapat ang Kristiyano ganito eh, alam niya kung ano yung tama, mas tama at mabuti. Hindi kasi dapat, yung masama at mabuti, hindi na ganun ang Kristiyano eh. Kasi kahit unbeliever, alam din nila yan. Amen? Tandaan nyo, nagtuturo ako ng ethics. And the basics of ethics is, number 1 is moral. Pag sinabing moral, pagkakaalam ng masama at mabuti. Unfortunately, or sadly, maraming nabubuhay na tao, unbeliever, tinutukoy ko ha, kahit na alam nila yung tama, alam mo yun, na so subvert po siya, so meaning para bang na-override siya, kasi nga, merong principle, merong need na umiibabaw po doon. So kahit na mali, alam mo yun, para lamang maging safe sila, hindi nila pakinggan kung ano yung tama at gagawin po nila yung mali. Ganon kadumi ang mundo natin. Kaya sabi ng Lord dyan, no, the friendship of this world, hindi yung friendship of the world, yung mga tao, hindi yun, yung sistema. Yung in-embrace natin kung paano sila mag-isip, kung paano sila mamuhay, kung paano sila manamit, kung paano po sila mga tuwiran, kung paano po sila mag-isip. Sabi doon, wag niyong kukunin yan. Kasi the moment na in-embrace nyo yan, lalabas yan sa inyong mga bibig. Lalabas yan sa inyong mga dila. And that is not good. Amen? Whosoever therefore will be a friend of the world is, ang sabi dyan, the enemy of God. Ang bigat nun. Minsan kasi parang tayo okay lang eh. Hindi ho ganun mga kapatid. Hindi ho ganun. Ulitin ko. We are in the world, but we are not of the world. Nandito tayo sa mundo, pero hindi naman ibig sabihin magiging makamundo ka. Amen? So, lalabas dito, kamusta na yung relasyon natin sa Panginoon? Pangalawa, our conversation reveals our action. Okay? So, tingnan nga po natin. So, balik po tayo. Now, in Colossians chapter 4, tingnan po natin ha. Sabi sa verse 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Okay? Without praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of, ano sabi dyan? Christ. Okay? To speak the mystery of Christ. Ito yata yung panahon, sabi nga natin, di ba, na napakahirap. So, kung hindi natin iingatan ang ating sarili, kung papaano tayo magsalita, hindi natin inaalam, ito ba ay nakakatulong? Or di naman kaya, siguro pinakamaanong salita dyan, nagiging productive kaya tayo? For a Christian to be productive, sabi ko nga, yung pananalita natin, dapat nakakapag-encourage. Amen? There's a study in Japan. Okay? Ang study is about the power of words. So, ang ginawa nila sa experiment nila, naglagay sila ng tubig. Okay? 5 tubig, limang set ng tubig, 5 set ng tubig. Yung 5 set ng tubig, ang ginawa nila, binulungan nila ng mga pangit na bagay. Pangit ka, wala kang kwenta, batugang ka, wala kang silbi. Tapos, yung isang set ng 5 bote, magagandang bagay yung sinabi. Ang ganda mo, mahal kita, kaya mo yan. So, ginawa nila, after sabihin yung mga words na yun, tinignan nila under the microscope. Ito yung nakakatuwa. Tinignan nila, under the microscope, una yung set ng mga, yung mga pangit na words. Nakita nila yung structure nung tubig, ang gulo. Sabi pala, hindi ko napakita yung video. Hindi siya maayos.
Unlike dito sa isa, nung tinignan nila under the microscope, ang ganda ng kinalabasan. Para at least may mental picture kayo, kung nakakita na kayo ng picture ng snowflake, ganun siya kaganda. So ngayon, ganito yung study kasi. Tandaan ninyo, ang tao ay binubuo ng 75% ng tubig. Kung ano ang sinasabi mo sa ibang tao o maging sa sarili mo, makakaapekto yan. Grabe, no? Amen po ba? Kaya siguro, hindi tayo lumalago. Tandaan niyo to ha, kahit tapos na yung service, mag-uusap lang tayo, dapat may mga words tayo ng affirmation, encouragement. Kasi nakapagbibigay po yun ng kaayusan. Or kung hindi man, makapagbibigay po yun ng kagalingan o healing sa atin. Take note ha, kung tutusin, parang walang kwenta yung study eh. Okay? Pero it makes sense. Hindi siya naging tama dahil sa, alam yan, sinabi ng study or research sa Japan. No, nauna ng Bible ang nagsabi po dyan. Amen? Nauna na ang Bible ang magsaayos po niyan. Tignan nga natin. In James chapter 3, okay, verse 5 to 7. Okay, tingnan natin. Even so, the tongue is a little member and boasteth great things. Tama nga naman no? Gusto mo makapanakit, yung talagang tatagal. Actually, hindi ka mananakit physical eh. Salita lang. Okay? Salita lang. Behold how great a matter a little fire kindleth. Tuloy po natin, verse 6. Sabi diyan ganito. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, sa ating katawan, that it defileth the whole, sabi diyan, body. Okay? And set it on fire, the course of nature, and is set on fire of hell. Tandaan niyo, pag sinabing apoy, it means uncontrollable yan. Okay? Tingnan niyo po yung mga grass fire na nangyayari sa ibang bansa. Hindi naman nagsisimula ng malaki yan eh. Maliit lang. Ganon din sa buhay ng mananampalataya. Kaya hindi tayo nakapag-trigger ng growth o ng revival in the church, pagmasdan natin kung paano tayo magsalita. Kapag hindi totoo ang sinasabi mo, when you give thanks to the Lord, when you testify, may epekto yan eh. May epekto po yan. May epekto yan una sa'yo, at may epekto rin yan sa mga nakikinig. So we need to be careful. Kinakailangan po natin maging maingat. Okay? Kinakailangan po natin maging maingat. Sabi ng verse 7, ganito, for every beast and of birds, and of serpents, and of things in the sea is tamed, okay, napapaamo, okay, mababangis na hayop, sa lupa o sa tubig man yan, okay, sabi dito, had been tamed by mankind, sabi ng verse 7, then verse 8, but the tongue, ano sabi dyan, can no man tame. Ang tinutukoy na pananalita dito, yung evil words, yung ugly words. But try to imagine if those words are good words. Ano mangyayari? It can bring healing. It can bring what? Blessing. Kaya sabi ko nga, kahit hindi mo hingin, dahil nakikilala mo ang katangian at kabutihan ng Diyos, nagiging mapagpasalamat ka, nagiging, alam mo yan, source of encouragement ka, naturally bababa ang pagpapala. Bakit? Natutuwa ang Lord eh. Ganda nung nangyayari. Wow. Amen. Amen. Kaya alam nyo ang pinaka-blessing ng iglesyang ito. Kung susumahin natin, kung titignan natin in a deeper sense, sabi ko nga, hindi yung nagpakain tayo ng maraming tao ng anniversary. Kundi yung mga kaluluwa na nakakilala sa Panginoon at yung mga nababago ng dahil sa salita ng Diyos. Tagal na pinagpipray ni na Nat sa Melissa na makasama na yung nanay nila at tita nila. Ngayon, kasama na natin.
Oh, yung iba sa inyo, sina Angel na dating nahiyang mag-share ng gospel, na ngayon, di ba? May lakas na ng loob. Kaya nga, minsan sabi ko, Lord, para nakakaingit ibang church kasi dami nila activity, ganito, ganyan. Nirebuke ako ng Panginoon, sabi niya, tignan mo naman kung anong ginagawa ko sa iglesia sa San Juan. Ang daming nababago. Anyone can bring, pwedeng magkaroon ng camp, ng fellowship, pero ano yung outcome? Sabi ko, nga. So it's a blessing na sana hindi maputol. Bakit? Kasi nga, may wrong influence. Kundi ang maging influence po natin, again, yung character ng Panginoon at yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga panuntunin na ibinibigay para sa atin para lakaran po natin. Kailan nagiging tama ang morality? Actually, it's not just the knowledge of good and evil. Kasi kahit na alam mo yung tama at mali, at tingnan yung mga corrupt sa yung mga corrupt sa politics, alam naman nila yung tama at mali. Kaso nga lang, they have chosen a lifestyle to deny what is good and to live what is evil. Yun ang nangyayari. So kahit na alam mo yung tama at mali, kung hindi mo isasabuhay kung ano yung tama, walang kwenta yung alam mong morality. Tayo, hindi lang tayo basta may morals, kundi kilala din natin yung moral giver. Sino yun? Ang Diyos. So sana huwag niyong titigilan na mas kilalanin niyo pa siya. And it should be a reminder, or if not, sana maging rebuke to sa inyo. Kung hanggang ngayon, chismosa pa rin kayo, tigil nyo na yan. Kasi ipapakilala nyo kung sino ka talaga. At tatandaan nyo every idle word that man speak, ano gagawin? We will give an account to God. They will give account. Number 3 and last. Remember that our conversation replace bad attitude. Replaces what? Bad attitude. Or pwede rin natin siguro sabing influence. Kasi nga, kung sino yung nakakahawa sa'yo, lilitaw yan sa pag-uugali po natin. Okay? So, ang sabi po dito, ganito. Balik tayo in Colossians. Okay? In the book of Colossians. Check po natin, Sabi dyan, verse 5, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Okay? So, bukod sa ang ating mga words ay nakakapag-encourage, di ba? Edification, meaning to say, encouragement. Remember, edification, to edify, palakasin, paalalahanan, papalapit sa Panginoon. Edification, at the same time, glorification. At yung pangatlo, evangelism. Dito na papasok. Kasi sabi dyan, yung pananalita natin, we should walk in wisdom, sabi ng verse 5. Toward them that are without. Okay? Yung paglakad natin, yung pamumuhay natin, yung pananalita natin, ayusin natin, lalo na kapag nakapaligid sa atin, ay yung mga di pa mananampalataya. And then, anong sabi ni Apostle Paul po dyan? Redeeming the time. So meaning, take every chances or every opportunity that you have. Bakit? Busy na lang yung panahon Amen? So, kung hanggang ngayon, mga kapatid, mga minamahal, yung paraan ng ating pananalita ay hindi maganda, kinakailangan baguhin natin habit natin. Kung wala ka rin lang sasabing maganda, gamitin mo na lang yung words mo to pray. Amen? Para ang hirap, no? Pero gano'n naman nananampalataya Kasi we are a creature of, alam mo yan, relationship. Hindi mo na maalis sa tao yun No man is an island. So kapag meron kang kasamang relationship, hindi mawawala ang communication. Tama? In fact, nagiging effective, nagiging powerful ang any relationship kapag merong communication. Kaya nga, di ba, ano nangyayari pag nagkakaproblema? Minsan nagkakaroon ng miscommunication. Hindi tayo nakakaintindihan. Ano pa? Kung hindi rin lang maganda sasabihin mo, gamitin mo yung pananalita mo, magpasalamat ka sa Lord.
Di ba? Yan kasi ang sabi dyan eh. Tingnan natin uli ha. Tingnan natin uli. 2, continue in prayer. Okay? Verse 2 ng chapter 4 ng Colossians. And watch, ang sabi dyan, in the same with, ano sabi? Thanksgiving. So kung di mo alam kung ano yung pagpe-pray mo, sinabi dyan ni Apostle Paul, verse 3, without praying also for us. Gaano ka seryoso, gaano kayo ka-sincere, that every time you pray in your groupings, in our prayer meeting, talagang hindi lang basta binabasa, kundi talagang nilalagay niyo yung sarili niyo doon sa tao na nangangailangan ng prayer request na yan. Gaano katotoo ang prayer request ninyo? Nagigets niyo? Minsan kasi na-overlook natin itong mga simpleng bagay na ito, kaya dyan tayo bumabagsak, dyan tayo tinitira ng kaaway. Kasi kapag hindi na nagiging totoo yung panalangin mo, dyan na nagsisimula yung pagbabackslide, paunti-unti. Kasi di na siya nagiging totoo sa iyo eh. Di na siya nakaka-challenge, di na siya nag-serve ng joy. Bakit? Nagiging routine na lang. Actually, yan ang isa sa problema natin. Or magiging problema pag hindi natin aalamin. Yung ginagawa natin, devotion, pag hindi ka aware, magiging routine na lang. And the words, over familiarity. Alam ko na yan. Diba? Alam ko na yan. Maging maingat ho kayo dyan. Kasi lalo na, tumatagal na tayo sa devotion. Yan yata talaga trabaho ng pastor, paalalahanan kayo eh. Maging masigasig tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. At ginagawa natin ang lahat ng ito so that godly influence will saturate, kumbaga maging babad ang ating isipan, maging babad ang salita ng Diyos sa ating puso, sapagkat anong sabi ng Book of Matthew? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ba't ka naiyang mag-share? Kasi iba kasi nakasaksak dyan sa puso mo eh. Natural, walang lalabas. Bakit? Di maganda yung nasa loob eh. Kaya nga, siguro, gamitin yung word, no? Kinakailangan nating i-detoxify yung ating mga sarili. Ano yung detox, pastor? Tatanggalin yung lahat ng dumi. Dumi sa isip, dumi sa habit. And maybe the Lord is talking to you right now. And God is encouraging us. Alam yun, inaanyayahan ka ng Panginoon. Anak, kinakailangan mo nang isuko yung mga bagay na hindi nararapat. I'm praying to God. Lalo na, pag-graduate na ako. And I'm so thankful na bigyan ako opportunity to somehow makapagturo. It's a good experience. Pero may leading ho ang Panginoon na talagang mas mapabuti pa ang ating paglilingkod po sa Kanya. So please, pakisama niyo po ako sa panalangin po ninyo. Kasi past years, months, and weeks, kung bakit lang ako nakakatayo ay purely dahil sa biyaya ng Panginoon. I wanted this time around na talagang ibigay ko sa Panginoon yung buong effort ko in serving Him. Minsan nakakatakot kasi, di ba, bilang tao may pangangailangan. So, doon nalalabas ang pananampalataya. Because I believe the moment we surrender everything to God, siya po mag-aayos ng lahat ng bagay. Yung pag-aaral ko, pinagkatiwala ko sa Panginoon yan. Na sana naging encouragement. If ever natatawagin uli ako ng Panginoon to become an encouragement by having work, then ang kalooban niyang masunod. Pero sana bago mangyari yan, meron pang hubugin, ayusin ang Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Kasi ayoko mangyari yung, singit ko lang, ayoko mangyari nangyari kay Pastor Angeles na wala siyang naiwan ng mga next generation of believers to stand for what is true. Diba? Mga kapatid, it's about time for us. Diba? Magpatuloy po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. And one of the area na kinakailangan nating ayusin
is our talk or our conversation to other people. Kasi unti-unti na so relasyon natin sa Panginoon, relasyon sa ating kapwa, it's about time. Again, edification and glorification to God. So the question is, again and again, kamusta ang connection natin sa Panginoon? Tayo po natin tumayo, tayo po manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat sa mensahe. Dahil niyo po pinahatid po sa amin. Panginoon, maraming bagay naiisip po namin. Some of them are good. And honestly, some of them are not so good. Or maybe we're not thinking it at all. Hindi talaga kami nag-iisip. Patawad, Panginoon Diyos, sapagkat nakakalimutan namin na ang buhay mananampalataya ay isang pakikibaka, isang pakikipaglaban. Forgive us if we're so relaxed. Hindi po namin tinitrain yung sarili po namin to think, to meditate on your goodness. Minsan, Panginoon, napaka-weak ng aming pasasalamat. Napaka-weak ng aming mga prayer. Napaka-weak ng aming fellowship. Napaka-weak ng aming evangelism, ng discipleship, ng ministry, ng mission. Lord, sa oras na ito, hiningi ko po na patuloy na naisip po namin na mas mapalapit po sa inyo. At hindi namin ito magagawa kung wala po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang mamumuna at siyang gagabay po sa amin. Panginoon, pinagtatagubilin ko po sa inyo ang aking mga kapatid na nakasama po namin ngayong gabi ito. Father, we ask that you continue to mold us according to your will. Help us, Lord, na may pakita po namin kung ano po yung totoo sa ating buhay. And I believe, Lord, lalabas at lalabas po. Sana makita po namin na kung maganda, sana ipagpatuloy po namin. Na kung hindi naman maganda, sana magkaroon po kami ng lakas ng loob upang magpatuloy po kami na magpabago sa inyo. Magkaroon po kami ng mababang puso upang ipabago sa inyo mga bagay na hindi nakakalaman sa inyo. But it's not a question, Lord, kung gaano kami katagal. Ang tanong, kung gaano po kami kalalim, kung gaano kami katotoo. Kaya ngayong oras na ito, hinihingi ko po na minsan pa, ay ang pangalan mo lang ang patuloy na mataas. Salamat po ng marami, Panginoon. Tapos hinihingi ko po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po at magandang gabi sa atin lahat. Palakpakan.